Magandang umaga mga igan. Sa kabila ng pag-ambush sa mga umunoy nakikisimpatiya sa Maute Group sa mga tauhan ng PSG at Army, mismong si Pangulong Duterte na nagsabi na tuloy ang pagbisita niya sa Lanao del Sur. Sa ika-6 na araw ng opensiba ng militar laban sa Maute Group, target nilang kubkubin ang poblasyon ng bayan ng Butig kung saan daw nagkukuta ang grupo. Mula sa Lumbayanage, Lanao del Sur, may live report po si June Veneracion. June? Igan, nandito nga kami ngayon sa tinatawag na Tactical Command Post ng 103rd Brigade ng Philippine Army dito nga sa bayan ng Lumbayanuge, Lanao del Sur. Nasa mga 20 kilometers kami mula dun sa mismong area of operation sa bayan naman ng Butig kung saan nandun ang kukubli at nagtatago ang Maute Group, ang target itong ongoing military operation. At nais lang sana natin ipakita itong video ng 49th Infantry Battalion ng 9th Infantry Division ng Army. Makikita kung gaano kapanganib ang misyon ng mga sundalo na madikitan ang mga terorista sa poblasyon ng bayan ng Butig. May mga sniper ang Maute na umaasinta sa mga palusob na sundalo. Kabilang sila sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ang pag-advance ng mga nag-ooperate na tropa. Nakatanggap kami ngayon ng impormasyon na na-recover na pala ng mga sundalo ang madrasa o yung Arabic School sa poblasyon ng Butig. Ang Arabic School ay isa sa mga lugar na unang inokupahan ng mga terorista. Papasok na sa ika-6 na araw itong military operation laban sa Maute Group na sinasabing nasa likod ng Davao City bombing noong Setyembre. Gaya ng mga nangyari sa mga naunang military operation laban sa Maute, inaasahan ng Army na magkakaroon ng mga diversionary attack sa ibang lugar para madiskaril ang operasyon. At yun na nga ang nangyari kahapon ng tambangan ng mga umano'y sympathizers ng Maute Group ang isang military convoy sa Marawi City. Siyam ang nasugatan ng sumabog sa gilid ng kalsada ang isang improvised explosive device. Kabilang sa mga nasugatan ng 7 miyembro ng Presidential Security Group na advance party para tiyakin ang seguridad ni Pangulong Rodrigo Duterte na inaasahang bibisita ngayong araw dito sa Lanao del Sur. Ang inaasahang pagbisita ay para umano kumustahin ang ongoing military operation sa bayan ng Butig. At yan ang latest mula rito sa may Tactical Command Post ng Army dito sa bayan ng Lumbayanage, Lanao del Sur. Balik sa Igan. June, sa nangyaring ambush kahapon sa advance party ng Pangulo at nasa gitna pa rin ng bakbakan, syempre dyan ang militar at miyembro ng Maute Group. Paano natitiyak yung kaligtasan ng Pangulo? Siyempre dahil sa nangyari na yon na Igan, magkakaroon yan ng mga adjustments doon sa security na inilatag dito. Siyempre sa mga aspeto na yan, hindi naman tikom yung bibig ng mga opisyal dito, lalo na yung Presidential Security Group. Pero ang one thing is for sure, siguradong mas mahigpit ang ipapatupad na seguridad, lalo na kung sakaling matuloy nga yung pagpunta ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga ilang kampo ng militar para kumustahin yung ongoing military operation. Pero tinitiyak naman ng Army, sa hanay ng Army Igan, ay kaya nilang i-secure yung Pangulo sa pagdating niya rito sa probinsya ng Lanao del Sur. John, yung sinasabing ambush sa advance party ng PSG, so may mga nasugatan ba? Oo, Igan, actually convoy yon, military convoy yon, mga mga pito-walo sasakyan. Yung una nung mga unang 5 sasakyan ay mga military vehicle yon. So yung sa likod, mga 3 civilian vehicle doon. Sinunduyan mula sa Cagayan de Oro City, paglapag ng mga advance party at dadalhin sana sa military camp sa Marawi City. Nung papunta na ng military camp sa Marawi City, doon na nangyari yung pananambang. Ang nangyari daw, base dun sa report ng Army, ay pinasabugan ng IED yung gilid ng kalsada. Pagkatapos noon ay sinundan naman ng putok ng mga sinasabing mga 5 hanggang 7 suspected gunmen yung convoy na yon. At doon na nga nagkaroon, nag-inflict na nga ng mga casualties doon sa convoy na yon. Mga 7 PSG yan at 2 member ng Army. Mga minor lang naman yung mga injuries ng iba. Pero yung isang medyo malala, Igan, tinamaan daw ng bala sa lieg na isang sundalo na kailangan dalhin sa isang ospital sa Cagayan de Oro City. Pero sinasabi rito ng Army, Igan, hindi naman daw target ng mga sinasabing Maute sympathizers yung mismong PSG dahil hindi naman nagkaroon ng leak na may mga darating na PSG. So ang target lang daw talaga rito ay yung military convoy dahil obvious naman doon sa pagkakalatag ng convoy na yon, may 5 military vehicle doon sa harap ng tumatakbong convoy na yon, Igan.
Maraming salamat. Ingat ka, June Veneracion.